Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Ginawa mo ng lahat, bigo ka pa rin. Kadalasan sa ating buhay, sa ating pagtahak dito sa mundo, ay malimit tayong nakakaranas ng kabiguan o pagsubok sa buhay. Ginagawa nating lahat para makamit ang ating tagumpay pero hindi tayo nagtatagumpay. Laging bigo. Ano kaya ang dahilan? At ano kaya ang dapat nating gawin? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na si Simon Pedro ay pagod na pagod nung umagang iyon dahil magdamag silang ng isda, walang nakuha. Linapitan siya ni Jesus at sinabi, ihulog mo ang iyong lambat doon sa malalim na parte ng dagat. At nung inihahon nila Simon ang lambat, napakadaming isda ang nakuha. Kaya't nagpatira pa itong si Simon at sinabi niya, lumayo si Jesus sa kanya dahil siya'y makasalanan. Alam mo, kung minsan, yung mga bagay na hindi natin nakukuha, kung minsan ang iniisip natin lagi ay dahil tayo ay makasalanan, dahil tayo ay mahina, dahil tayo may pagkukulang, kaya tayo ay pinaparusahan ng Diyos. Pero dito sa Ebanghelyo makita natin na kahit sa kahinaan ni Pedro, linapitan siya ni Jesus dahil merong ibibigay sa Jesus isang bagong buhay na kung saan siya'y magagamit ng Diyos na maging bahagi ng kanyang misyon dito sa mundo. Kaya nga dito natin makikita na kahit anong mapaman ang estado natin, gagamitin tayo ng Diyos, bibigyan tayo ng bagong buhay. At anong gagawin na dapat natin? Tayo ay magtiwala at sumunod sa Diyos. Ito lang ang dalawang hinihingi niya sa atin, magtiwala at sumunod sa Diyos. Kung minsan nga pinapagawa niya sa atin, para bang nakakaduda, para bang walang sense, sabi nga. Pero kung ibibigay natin ang tiwala sa Diyos at sumunod lang, siguradong makikita natin yung biyaya na hinahanap natin. Yung tagumpay na hinahangad natin, mas higit pa doon sa ating inaasahan. At makikita natin ang grasya ng Diyos. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Ito ang hamon niya sa atin, napakaganda, na sa kanyang mga pinapagawa sa buhay natin, kung minsan walang sense, sabi nga, it doesn't make sense, sabi nga, at sumunod ka pa rin, dito mo makikita na ang plano ng Diyos, pag magtiwala sa Kanya, ay laging nasa atin. At tayo ay gagabayan niya para maging matagumpay sa ating buhay dito sa mundo. Kapatid, kaya sa ating paghakbang dito sa lupa, lagi nating tanungin ang Diyos, lagi nating isama ang Diyos. Sapagkat hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kapatid, kung ikaw ay nabiyayaan sa reflection ngayong araw na ito, inihiling ko na ibahagi natin para mas marami pa ang marating ito mabuting balita ng Diyos. Sabi nga ni Father Luciano, punuin natin ang social media ng good news at gawin nating viral ang salita ng Diyos araw-araw. At nawa, may pagpatuloy natin ang kanyang mga hamon sa atin. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God is good. God bless.